Mauunang ipepresenta ng prosekusyon kapag nagsimula na ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte ang mga testigo at ebidensyang may kinalaman sa article na matinding pagbabanta sa buhay ng Presidente, First Lady at dating House Speaker. Sa kopya ng pre-trial brief ng prosecution team, isa sa mga testigo sa article na ito ay si Abe Andres. Si Andres ang sinasabing court sheriff na sinuntok ni VP Duterte nang ito pa ang alkalde ng Davao City sa kasagsagan ng kaguluhan sa demolisyon ng mga bahay sa lungsod. Layo ng pagpresenta sa kanya na patunayang ang respondent na si VP Duterte ay may tendency na gumamit ng karahasan. Samantala, isang psychiatrist at kaanak ng biktima ng pagbabanta ang reserve witnesses ng prosekusyon sa kaparehong article. Sa documentary evidence naman, kabilang sa reserve evidence ng prosecution ay ang talaan ng mga nakarehistrong baril ni VP Duterte sa Philippine National Police. Layo nitong patunayan na ang respondent ay nagmamay-ari ng ilang baril kabilang ang mga matataas na kalibre at mayroon itong kakayahan at kapasidad na isakatuparan ng banta. Tikom naman ang bibig ni House Lead Impeachment Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro kaugnay ng detalye sa mga witness ng prosekusyon. Anya, hintayin na lang na lumabas ang pre-trial order ng Senate Impeachment Court. All possible witnesses of the prosecution were listed already in our PTB, no? Pre-trial brief as to who these witnesses are. Let us all wait for the issuance of the pre-trial order sapagkat kahit nalista yan sa PTB, kung hindi naman ma-incorporate sa pre-trial order, then that will not be binding, no? Samantala, muling iginiit ng House Lead Prosecutor ang kahalagahang humarap si VP Duterte sa Senate Impeachment Court pag nag-umpisa na ang paglilitis. Appearing before the impeachment court is likewise a constitutional duty, which public officials must comply. This is what we meant by public office is a public trust, and public officials must be accountable to the people at all times. Kung hindi naman haharap ang Vice Presidente, mangangahulugan nito ng pagpasok ng not guilty plea sa impeachment case laban sa kanya. Una nang iginiit ng abogado ni VP Duterte na si Attorney Michael Poa na sila mismo ang magpapayo sa kanilang kliyente na humarap sa korte kung kinakailangan. Kasi parati natin sinasabi na hindi humaharap si Vice President, but what we're doing now is pagharap sa mga alegasyon, hindi ba? What they're pushing for is a physical appearance. So, ang sa atin, kung dumating yung circumstance na kinakailangan niyang humarap, we will be the ones to advise our client na kailangan niyang humarap at doon natin malalaman kung haharap siya o hindi, physically. Rosa Licozo, Mahataw sa Balita Ngayon.